Siya muna. Mr. Speaker, let us recognize Honorable Nancy Catamco of North Cotabato. The Honorable Nancy A. Catamco is recognized to avail of the privileged hour. Please proceed. Mr. Speaker, ladies and gentlemen, I rise today on a matter of privilege to share some personal reflections and collective recollections on the Indigenous Peoples' Rights Act, or IPRA, and to speak about that long road that remains to be traveled. Ikinararangal kong makasama kayo ngayon, hindi bilang isang mambabatas, kundi bilang isang babaeng isinilang at ipinalaki ng angkan ng mga Bagobo Manobo na nagmula sa Mindanao. Ako ay mula sa isang tribong matibay ang diwa at kalooban. Sa kabila ng pagkokolonisa ng mga Banyaga, hindi kami bumitaw sa aming kultura. Sa kabila ng mga naranasang pulisiya ng Estado para sa asimilasyon at integrasyon, hindi kami nawalay mula sa lupain ng aming mga ninuno. With the Agda tribe in Sierra Madre, the Bagobo, Atamanobo, Ubo and Manubo in the Davao region, Blaan and Tibuli in Soc-Surgen, the Higaonon, Kaulo, Banwaon and Talandig in northern Mindanao, Subanan in Zamboanga region, and the Manobos in the Caraga, the Mamanua and Manobos tribes in Surigao del Sur, Manobos in Agusan del Sur, the Sadanga tribe in the Mountain Province, and the Brooks Point Federation of Tribal Council in Palawan, and the many others, kasama po ang mga katutubo at mga lideres mula sa NCIP, mula sa Region 3 at Region 4. We, the 14 million indigenous peoples, stand victorious with the decision of the Supreme Court upholding the constitutionality of Indigenous Peoples' Rights Act. In the fierce words of Justice Puno, the IPRA is a novel piece of legislation to address the centuries-old neglect of the Philippines' indigenous peoples. Indeed, it is not only a piece of legislation, but a legislation of peace. Ang IPRA, mga minamahal kong mga kasama sa Kongreso, ay isang batas na pangkapayapaan. Para sa aking mga kapwa katutubo, ito ay isang kasunduang pangkapayapaan sa pagitan ng pamahalaan at ng mga katutubo na ipinagtibay bilang isang batas. Ito ay tagumpay mula sa at para sa kapayapaan. Ito ay tagumpay na muling nagbibigay ng kapangyarihan sa mga katutubong isinantabi ng lipunan. It is a victory that is a fruit of our long decades of struggle against political isolation and dispossession. Our communal needs and aspirations have found the most comprehensive expression in the IPRA law as a legal guarantee to reclaim our essential identity and cultural integrity. Ginoong Speaker, mga ginagalang at minahal kong mga kasama, dapat nating ikarangal at iulat sa pangkalahatang Assemblea ng United Nations na 10 taon bago nito pagtibayin ang UN Declaration on the Rights of Indigenous Peoples noong ika-13 ng Setyembre taong 2007 na ipasa na ng Kongreso ng Pilipinas ang IPRA noong ika-19 ng Oktubre taong 1997. Dahil dito, nais kong bigyan ng pinakamataas na pagpupugay ang ika-10 Kongreso para sa kanilang walang pag-aatubiling pagpasa sa RA 8371. Dahil sa kanilang tibay ng loob at masigasig na pamumuno, walang bumoto laban sa panukalang ito. Ang makabago at mapagbagong batas na ito
ay nagbibigay buhay sa mga pamayanan ng mga katutubo pagdating sa pagbubuo at pangangasiwa ng kanilang sariling mga sistema ng pamamahala at mga institusyon upang makamit ang kaunlaran gamit ang iba't ibang paraan. In our pursuit of self-determination, we do not aspire for statehood nor political independence, but rather a dignified communal coexistence for self-governance. I had a wonderful experience and remarkable opportunity to study the autonomous communities of the great indivisible nation of Spain. Last month, Secretary Gindeles of the OPAP, together with some members of Congress, including this representation and our Deputy Speaker, went to Galicia and Madrid to study their own models of autonomy, which created a fairer, freer political system for its historical regions. It is inspiring to note that in a society with advanced democracy, cultural identities and aspirations for self-governance are recognized. Personal kong nasaksihan kung paano nila ipinagtatanggol ang halaga ng mga katutubong wika sa bawat rehiyon bilang pangunahing salik sa kanilang kultura na siyang nag-aambag sa mayamang pagkakaiba-iba ng sibilisasyong Kastila. Namangha ako sa kung paano sila nagkakasundo sa pangangasiwa at pamamahagi ng nalilikom na kita sa pamamagitan ng pagbibigay sa mas nangangailangan. Yes, to those who have less, more is given. At sa puntong ito ang kailangan natin sa Mindanao. Kasama ngayon sa mga pangarap ko ang pagpapatupad sa ating bansa ng isang sistemang katulad nito. Mga kasama, Ginoong Speaker, ang pagkilala sa kultural at kolektibong identidad ng mga komunidad ng mga katutubo ay mahalaga para sa kanilang kapakanan at kaunlaran. Dapat nating bigyang pansin at tanggapin na mayroong mga pagkakaiba-iba at mayroon ding mga pagkakaisa ang mga mamamayang katutubo. This brings me to the open letter to the President signed by the Timuays, Datos, Pintaylans, Bais of Tiduray, Lambingan, Dulangan Manubo, Eromano ni Manubo, and Ubo Manubo, inhabiting in the southern and eastern part of Mindanao. They signify their deepest respect for many of their Magindanaoan brothers, which are of indigenous peoples as well. Nagbigay pugay sila sa pamanang nagbubuklod sa kanilang pinagmulan. Ang naratibo ng Mamalo at Tabunaway na nagsimula ng pag-uusap sa pagitan ng mga katutubo, mga kultura at mga kabihasnan. Binanggit nila na maliban pa sa kasaysayan, sila ay magkakaugnay dahil sa angkin nilang kultura. Idiniin nila ang pangangailangang alalahanin hindi lamang ang mga pagkakasundong pangkapayapaan na naghahayag ng pag-uunawang ito, kundi pati na rin ang mga sagradong nagkasunduan na nagbubuklod sa kanila bilang mga taong may taglay na iba't ibang pagkakakilanlan, kalinangan at kalupaan. Ang mga kasunduang pangkapayapaang ito ay mga kasunduan din para sa teritoryo na siyang sabay na naghihiwalay at nag-uugnay sa kanila. Sinabi nila na kahit pa ilang daang taon pa ang lumipas, ang naratibong Mamalo Tabunaway ay nanatili bilang isang balangkas na gumagabay sa kanila, bilang isang pagbubuklod ng alaala at dunong ng minana mula sa mga salinlahing dumaan. Ito, sa dulo ng lahat, na siyang nagpapakita sa kanila kung paano tahakin ang landas patungo sa tunay na kapayapaan. Equally crucial
to the effective protection of the rights of IPs is the principle of plurality of ancestral domains, contemplated under the IPRA law. Stated simply, there are as many ancestral domains pertaining to different individuals or distinctive cultural groups held in common that may be identified and delineated. It cannot be a universal, indivisible, and single ancestral domain pertaining to all ethno-linguistic indigenous cultural communities in the Philippines or in its particular region without distinction. To subscribe to this idea would be a brazen disregard to the rights of indigenous people to remain distinct, a case of forced assimilation, if not ethnocide. That is why Justice Puno said that the identification and delineation of these ancestral domains and lands is a power conferred by the IPRA on the National Commission on Indigenous Peoples, or NCIP, and the guiding principle in identification and delineation is self-delineation. This means that the IPs have a decisive role in determining the boundaries of their domains and in all pertinent activities. Sa paraan ng pamumuhay ng mga katutubong Pilipino, ang lupa ng aming mga ninuno ay hindi komersyal na kasangkapan. Hindi rin ito simpleng kaakibat ng pangangailangang pang-ekonomiko. Sa katunayan, ito ay usaping sumasaklaw sa kaibuturan ng pagkatao at pagiging tao, kasama na ang diwa ng kanilang mga ninunong, pinaniniwalaan nilang nabubuhay pa rin sa kanilang mga lupain. Kapag nawala sa mga tribo ang mga lupa ng kanilang mga ninuno, mawala rin ang saligan ng kanilang katutubong identidad. Ang pangunahing bahagi ng kanilang buhay, sinabi na noon pa na ang pagiging katutubo ay nangangahulugang pamumuhay sa loob ng kanyang tinubuang lupa. Ang kolektibo at pinagsamang diwa ng mga katutubo na kadalas ay naihahayag sa mga kwento at epiko ng paglikha at bagong simula ay naglalagay sa kanilang kinalulugaran na pisikal na buhay sa panahong hindi abot ng gunita. Dahil dito, kailangang bigyan ng diin ang kanilang bukod tanging espiritual na pagkakaugnay sa kanilang mga lupain. Ang pagtatanggol sa kanilang mga lupa ay tunay at tiyak na susi upang maunawaan ng lubos ang IPRA. Lalo pa nitong ipinagtitibay ang katotohanang lupa at espasyo ang mahalagang salik para sa kaligtasan ng mga katutubo. Ito ang ating pinananawagan at pinaninindigan. As can be seen geographically, there are ancestral domains of the Lumads whose distinctive historical cultures and traditions coexist peacefully with that of their Muslim brothers in the southern and eastern Mindanao. As shown in your screen, ancestral domains areas issued with CADTI are light blue color, while those with completed survey are in deep blue color. Suspension in the delineation and titling activities for Sumisip Basilan was due to the prevailing peace and order situation, while boundary conflict causes the suspension of activities in Matalam and Cabacan, North Cotabato. Ancestral domains which are still being processed or suspended are in green and red colors, respectively. As of January 30, 2014, the NCIP has approved and issued 165 CADTIs throughout the country with 4.5 million hectares of ancestral domains. As per record, there are on process and pending applications of ancestral domains throughout the country with almost 10 million hectares, more or less
40% of which pertains to Region 11 and 12, including the ancestral domains of municipalities of UP and South UP in Maguindanao. Ginoong Speaker, naway gawin nating batayang prinsipyo na isama ang mga kapakanan ng mga katutubo sa ating mga planong panlehislatibo sa anumang usaping magbubunga ng pagyurak sa kultural na identidad nila at sa teritorial na integridad ng mga lupa ng kanilang mga ninuno. By and large, the IPRA is sui generis, or one of its kind, in being a protective mantle bestowed to ethnic minorities, recognizing their indigenous distinctive rights to self-determination, the flourishing of their language, the preservation of their cultures, and the protection of their lands. Justice Puno, in his separate opinion, considered the Carino Doctrine, which is largely rested on the concepts of due process, as well as the pronounced policy to do justice to the natives. Applying the said doctrine and other cases, Puno said that the provisions of IPRA do not contravene with the Constitution and that the ancestral domains and lands are the private property of indigenous peoples and never to have been part of public domain. Noong nakaraang taon, Ginoong Speaker, nakisama sa pagdiriwang ng makasaysayan at kultural na kahalagahan ng katutubong Pilipino si Pangulong Benigno Aquino III. Ito ay noong ika-15 anibersaryo ng pagkakapasa ng IPRA Law. Ang tema para sa okasyong ito ay IPRA ang gabay sa kaunlaran, isa-isip, ipabatid at isakatuparan. Nagbigay pugay ang Pangulo sa mga katutubo sa kanyang pag-anyaya sa kanilang magbalik tanaw sa maraming tagumpay ng RA 8371. Kasama rin sa kanyang mensahe ay ang paglalatag ng hamon upang lalong pag-ibayuhin pa ang dedikasyon ng lahat sa pagpapalakas at pagpapataguyod ng mga kultural na identidad bilang paraan ng pamumuhay upang magbigay ambag sa kasaysayan ng ating bayan. The NCIP has allotted every year 20 million for identification and delineation of ancestral domains and lands. This is clearly not enough to hasten the issuance of title for our native claimants. I therefore encourage my dear colleagues to study and review the budget of NCIP. There is no point of delaying the issuance of CADTIs for want of budget. We cannot delay to give what is already theirs since time immemorial. After all, in the landmark case I previously cited, the registration requirement was not to confer title, but simply to establish it. For the record, after 13 years of passage of IPRA, this present administration, through the DILG, issued Memorandum Circular 2010-119 that paved the way for the mandatory representation of indigenous cultural communities in policy-making bodies and other local legislative council. To date, there are 805 mandatory representatives in the local legislative councils throughout the country. Still, there are LGUs that are insensitive and unresponsive to implement the memorandum. This inaction of some LGUs in this regard might probably, if not certain, give the impressions of racial prejudice which runs contrary to our inclusive and integrated effort to respect culture diversity at all levels. Nabanggit ko na kanina, kaming mga tribo ay hindi nag-aasam ng paghihiwalay. Our own understanding to self-determination is not equivalent to sovereignty. It is not a self-determination equivalent to secession. An IP barangay or municipality created through the process of devolution is not far-fetched
within the context of our Constitution and IPRA law. We aspire for an IP barangay of municipality that will be funded by the national government according to our needs and in keeping to our aspirations. This will help fill, if not close, the gap for basic needs of the poorest sector in our society. This is the duty of the state to assist the indigenous peoples in their inclusive effort to realize their economic potential. Nagiging malinaw sa akin ngayon na ito ay isang nagpapatuloy na laban na kailangan kong harapin mula nung araw na unang tumapak ako sa mundo ng serbisyo publiko bilang kinatawan ng aking mga kapwa katutubo. Subalit, ito ay isang mapayapang tunggalian. Ito ay isang laban para sa pagwawaksi ng mga kamalian at ng mga kakulangan ng ating pamahalaan. It was this purest desire for the truest liberation of my people to live their lives with dignity and self-determination that made the greatest sense of my decision that I joined the Philippine Congress. I know that the challenges ahead are as high as the steepest hills of Mount Apo. Hindi madali ang magkaroon pa ng ikalawang tagumpay matapos ang IPRA. Pero hindi ako matitinag. For now, there is something that I am certain of. It is in this chamber that give us our first victory. I therefore urge the distinguished members of this House to convert our victory into a reliable and solid political instruments and modalities to repair broken promises and to help my tribe reap the rewards and rightful shares in the social and economic developments of this country. Mga kasama, ang pagkilala sa karapatan at kapakanan ng mga katutubong Pilipino ay kaakibat at kabuklod ng pagkilala sa lupa ng aming mga ninuno. Ito ang punot dulo ng mga usaping may kinalaman sa aming mga suliranin at pangarap. Naway makasama namin kayo sa aming laban para sa kapayapaang kaugnay ng karangalan bilang iba-ibang tribo at bilang pinag-isang mamamayang Pilipino. Maraming salamat, Ginoong Speaker. Maraming salamat, mga minamahal kong kasama sa Kongreso. Mr. Speaker, What is the pleasure of the Honorable Atienza? with the permission of the lady, the distinguished lady from Cotabato, we would like to help elucidate some more of the issues that she raised today on the plight of our indigenous peoples in the country. The lady may do so if she so desires. I think she said, Mr. Speaker, is... Okay. Yes, Mr. Speaker. Maraming salamat po. He wants a further elucidation. Okay. Yes, Mr. Speaker. Please proceed. With the very critical condition prevailing now among the nation's poor, we agree, and we cannot disagree at all, with the call of our lady representative from Cotabato about our indigenous people's condition. That although they have a law protecting their rights, very clear, many times, they are deprived still of their rights. So I would like to ask this lady representative, ano po ba specifically ang inyong matutukoy na patuloy na paglabag sa karapatan ng ating mga indigenous peoples? Thank you po, our esteemed Mr. Speaker. Ang sa tanong po sa atin kung ano yung maitutukoy, ngayon po, kung sa maitutukoy po ay marami po tayong maitutukoy, but as of now, we are really focusing on our ancestral domains na hanggang ngayon po ay kulang pa po ang budget nito para ito ay ating ma-delineate
dahil ito po ay kailangan po ng ating mga katutubo, lalong-lalo na po yung mga katutubo natin sa Mindanao. Sa inyong palagay po ba yung inilalaan para sa surveying, definition, and other requirements of the law to define the indigenous people's land ay kulang na kulang? Yun po ba ang pinakamalaking problema dito sa ating kasalukuyang panahon? Sa ngayon po, sinabi na po natin, ang budget lang po para sa atin lang pong delineation of the ancestral domains ay 20 million pesos a year. At ito po ay kulang according to the NCIP dahil marami pa pong mga kailangan na gagawin para po sa delineation po ng mga ancestral domains ng mga katutubo. Sa meron pong kinalaman sa ancestral domain lands that are available for land use of our indigenous people, saan po ba itong mga ito nabubuo? Sa kahabaan ng Cordillera, sa Mountain Province, sa Mindanao? Saan po ba natutumpok itong problemang ito sa tingin ninyo? Mr. Speaker, sa ngayon po, pinakita po natin kanina yung mga pending na mga pending po na mga application, no, or claimants ng mga katutubo. Ito po ay from Luzon, of course, meron po tayo sa Baguio. Hanggang po ngayon, ang kailangan po natin din ay kahit na po yung katutubo natin sa Mindanao. So marami po itong pending na application. Sinusuportahan po namin yung panawagan ng ating napakagandang dilag na mukha ng ating mga indigenous people, kapagkat naniniwala po tayo sa kagandahan ng ating lahi. Subalit, kailangan ay ating tumbukin saan nanggagaling ang problema at bakit hindi na ibibigay ang karapat-dapat na lupa sa ating mga katutubo. Meron pong dapat managot dito. Hindi maaaring sabihin lamang natin problema ng pondo. Ito po ba'y nabibinbin sa NCIP? Ito po ba'y nabibinbin sa Department of Environment? Ito po ba'y nabibinbin sa Malacanang? Saan po ba nanggagaling ang problema para makatulong po tayong lahat? Ito po ay nakabinbin, of course, sa NCIP po. Sila po ang may mandato para po sa pag-delineate po ng ating mga ancestral domains. Para kung nararamdaman ang mahapding katotohanan kapag ang mga katutubo nananaginip na ng kanilang bahagi ng ating lupa sa pagkakapirma ng batas noong Setyembre 13, October po. 2007. October 1997 po. IPRA Law, October O di 1997. IPRA Law, hanggang ngayon kung wala pong katuparan yung mga isinasaad doon, napakalaking patuloy na hapdi ng damdamin at puso ng ating mga katutubo. This cannot continue, Mr. Speaker. The law has been passed. Congress acted expeditiously, and it has been in effect for the past 7 years. So it's about time that government takes this law seriously. Alam nating lahat na ang mga katutubo ang nagmamay-ari ng lahat ng buong kapuluan noong unang panahon. Bago dumating ang mga banyagat nagkaroon ng titulo, ang mga bundok, mga lupain, pati karagatan nalalagyan ng titulo, ang mga kapuluan, ang mga katutubo ay napag-iwanan. Ang panaginip ng bawat Pilipino ay lupa. Hindi po biyahe. Hindi po pagkain. Kuminsan, basta lupa. Bigyan niyo ng lupa ang mga mahihirap ay nakapag-umpisa na po ng katuparan yung kanilang panaginip. Sangayon po ba kayo ron? Yes, Ginoong Atienza. Kaya itinuturing nating napakalaking paglabag ng karapatan ng Pilipinong katutubo na dapat sana'y ngayon nakaangat sa kanyang kalagayan sa ekonomiya. But instead of that, he is deprived of a parcel of land that he
would like to own together with his family. So, Mr. Speaker, I ask the lady representative from Cotabato officially, as a request of the Buhay Party List, that we work together to see to it that the indigenous peoples of the country, through the NCIP, the agency that represents them in government, be given a more efficient attention coming from all departments concerned. Kung nagkukulang po ang Department of Environment, tatawagan po natin sila ng pansin. Kung hindi po nila ginagawa ang kanilang mahalagang tungkulin, ay panagutin natin. Kung nagkukulang din po naman ang mga dapat na pumipirma sa mga dokumento na magbibigay ng katuparan sa kanilang panaginip, ay panagutin din po natin. More importantly, in the hands of this Congress, we should give an answer to the plight aired by the lady representative from Mindanao that the allocation for the definition of the ancestral lands is inadequate and is not usable for the purpose of its creation. Yun po ba ang masasabi nating ninanais ninyo at gusto ninyong mabigyan natin ng solusyon? Mr. Speaker, ako po ay nagpapasalamat sa ating esteemed colleague, of course, Ginoong Atienza, sa suporta po na kanya pong inilahad ngayon para po sa ating mga katutubo. Salamat po, Ginoong Atienza. So with that, Mr. Speaker, we call on our colleagues that in our deliberations on the budget, let's take note of the condition, the situation, the dreams and aspirations of our people coming from the ranks of the indigenous peoples. They are the most deprived as of today. We would like to see the day when our country is enjoyed by our indigenous peoples in the same manner that we, products of the modern world and intermarriages in our land, are already enjoying. Hindi po dapat na nag-enjoy lamang dito sa atin ay yung may mga apelyidong banyaga. Hindi lamang po yung mga merong matatangos ang ilong, sapagkat marami pong mas magagandang tao na nakikita tayo sa katauhan ng ating mga katutubo. Maraming salamat po, and we would like to Thank you, Your Honor. the lady Congresswoman. Thank you po, Ginoong Was the Atienza. pleasure of the Honorable Kakabagao. Maari po ba magpaunlak ang diwata ng Mount Apo ng ilang mga katanungan, Mr. Speaker? I'm honored, Diwata ng Dinagat. The Honorable Katamko may do so if she so desires. Salamat po. Noon pong nakaraang kongreso, nung 15th Congress, sa isang committee hearing ng National Cultural Communities Committee, ay nabanggit po ng isang representative ng NCIP na ang komisyon ay maaari lang magbigay ng isang CADT sa bawat probinsya, sa bawat taon, yung 1 CADT per province per year. At alam naman po natin kung gaano karami yung applicant sa isang probinsya ng issuance ng ancestral domain title sa mga probinsya nila. Ganito rin po ba yung karanasan na nararanasan ng mga katutubong kasama ninyo, lalong-lalo na po sa Mindanao? At ano po yung kadalasang nagiging aksyon at nagiging tugon ng mga katutubo kung isang CADT per province per year lang ang pwedeng i-issue ng NCIP? Salamat po, Ginoong Speaker. Sa ating pong, sa tanong po ng ating diwata ng Dinagat, sa probinsya po natin, lalo na po sa Mindanao, yan po ang pinaka-problema, no? Na meron tayong policy na 1 CADT per province. I think matatagalan ata bago maibigay or matugunan ang lahat ng claimants, no, na gusto nila na ma-separate na or ma-delineate ang kanilang ancestral land. So ito po ay talaga ay kulang na kulang. Okay. At totoo. At kapag ganito po yung pace o yung kabagalan ng issuance ng CADT, baka abutin pa po ng golden anniversary ang IPRA, ay di pa tapos yung pamamahagi ng mga CADT. Yung gusto ko po sanang itanong ay, may mga konkreto bang mungkahi ang mga katutubo at I'm sure ay naidudulog ito sa National Cultural Communities Committee
tungkol dun sa pagbabago ng rule ng 1 card fee per province per year o yung immediate na pagresolba ng application ng mga card fees na pipila sila parang habang buhay para lang ma-issuehan. Ang tanong ko po ay may mga konkreto bang mukhahi na pwedeng suportahan din ng Kongreso para matugunan yung napakalaking problema na yon. Ang gusto lamang ng mga katutubo ay i-simplify ang proseso nito, no, dahil kung tayo po ay talagang strictly ay follow natin yung 1 card per province a year, hindi po talaga matutugunan ang pag-delineate ng kanilang mga ancestral domains. So at sabi po ng NCIP, ang budget po talaga for the delineation of the ancestral domains, which is only 20 million pesos per year, ay hindi po talaga ito siya tama or kulang na kulang po para talaga ay matugunan ang mga card fees na gusto po nating i-delineate para sa ating mga katutubo. Kung ganun, handa po ba yung komite na para mag-sponsor ng isang aksyon o isang resolusyon na pwedeng suportahan din ng mga miyembro ng Kongreso para una ay mabago yung rule? No, tingin ko hindi lang naman dito usapin ng budget, usapin din ito ng pagsisiguro na yung pagkilala sa mga ancestral domain claims ay nandyan na kahit pinoproseso pa lang ang pagbibigay ng ang paggagawa ng survey, ang paglalabas ng mapa, ang pag-identify ng mga boundaries mula sa bundok hanggang sa karagatan. Meron po ba, willing po ba yung committee na magtulak na ganitong pagbabago ng rule? Kasi kahit po sa personal na karanasan, ay parang imposible na magkaroon ng totoong pagkilala kung lahat ng mga katutubo ay pipila taon-taon kasi isang CADTI lang ang pwedeng ma-issue ng NCIP. Tama po. Ang committee po ng indigenous peoples ay kami po ay willing, no, na para na The gentle ladies are Mr. Speaker. requested to address the chair. Okay. Mr. Speaker, sa tanong po ng Mr. Speaker, sa sagot po ng tanong ng ating Congresswoman ng Dinagat, ang committee ng Indigenous Peoples ay willing po to discuss the rules and policy para po sa masimplify po natin ang pagproseso po ng ating mga ancestral domains para po ay matugunan natin ang mga matagal na pong problema ng mga katutubo pagdating po sa kanilang problema ng kanilang lupain. Sa palagay ko, Mr. Speaker, napapanahon na po para bigyan ng Kongresong ito ng atensyon ng usapin hinggil sa proseso ng pagkilala ng ancestral domain claims. Sana po ay suriin natin at bigyan ng kaukulang solusyon ang mga balakid na nagpapabagal kung hindi man ay nagpapahinto sa proseso ng pagbibigay ng mga CADTIs. 10th Congress pa napasa ang batas na ito. 16th Congress na po ngayon. Sana po ay hindi na po natin patagalin yung inaasahan ng mga katutubo. Maraming salamat po sa diwata ng mga tao. Maraming salamat po, Mr. Speaker, at maraming salamat po sa diwata ng Dinagat. Mr. Speaker, I move that we refer this speech of the Honorable Nancy Catamco to the appropriate committee. Is there any objection? There being none, motion is approved. Floor Leader. Mr. Speaker, I move that